Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Magandang hapon po sa ating lahat. So, ngayong araw na to mga kasari ay nag-pure gold silang kami ni partner. At kanina pa naman kami nakauwi pero ngayon si partner guys ay umalis ulit, bumalik ulit sa silang. Dahil kanina bago kami mamili sa pure gold, bumili kami ng SIM card sa may Premier dito lang sa silang. So, yung nabili namin, i-register na niya. Na-register na niya. Tapos, aanuhin niya yun sa GCash. Yun, para may dagdag, kami. Nag-open siya ng GCash. Pala, yung SIM na nabili namin is naka-register na sa ibang pangalan. So, yung nabili naming SIM card, which is Globe, ay gamit na yung ibinenta sa amin. So ngayon bumalik siya doon para isauli yung SIM card. Meron palang mga ganong scenario, 'di ba mga kasari? Ewan ko kung ba't ganon. Pero nakaseal naman yung yung lagayan ng yung bago mo talaga siya mabili, yung nakaganyan siya. Mahal nga ng SIM card 100 pesos. Sabi ko kay partner, sa tindahan na lang kami bumili kasi sa mga tindahan I think parang mga 65, 55, ganun lang. Pero doon sa Premier, 100 yung bili namin tapos naka-register sa ibang pangalan. So, yun, nakaka-disappoint. So, ayun, namili kami. Last Saturday lang namili kami sa Pure Gold. Tapos ngayong Tuesday, namili ulit kami kasi medyo madami nang ubos. So, for today's video, hindi yun guys yung topic natin. Ang topic natin ay nabasa ko sa comment section. Ito ay requested vlog ni Ma'am Ellen Pilar. Ano yun? May bibili lang guys. Ayan. So, meron lang bumili mga kasari. So, babasahin na natin yung request ni Ma'am Ellen Pilar. Sabi niya, Sisi, pwede ba hingi ako ng advice kung ano ang pwede kong gawin kasi nagtayo ng store yung pinsan ko. Katapat ko lang. Malaki maraming laman. Malaki at marami daw laman. Kasi siman asawa maraming puhunan. Tas ang baba pa ng mga price sabi ng ibang customer ko. Ang laki sisi ng iniba ng sales ko halos kalahati. Grabe talaga. Sana mapansin, salamat ng marami advance CC. So, mahirap po talaga 'di ba? Yung mga ganyang situation na bigla na lang may sumusulpot na sari-sari store sa harap natin, sa gilid natin, sa likod natin, ganun 'di ba? Masakit sa dibdib na magkakaroon tayo ng kakompetensya at tingin talaga natin is makakaapekto talaga ito ng bahagya sa sales natin. So, gano'n naman po talaga ang mga nangyayari. Minsan, yung nangungumpetensya pa sa'yo, hindi pa malayo sa'yo, kamag-anak mo pa. Katulad nga nito, pinsan pa niya. So, mahirap po talaga yung ganyang situation. Iniisip na lang natin, parang pinaglalaruan tayo ng tadhana, 'di ba? Pwede namang ibang tao, ganyan, pinsan mo pa. 'Di ba? Mahirap naman na magalit tayo kasi syempre gusto lang din niyang kumita. And at the same time, kadugo mo, magagalit ka ba? 'Di ba? Hindi. So, ang masakit lang doon, naapektuhan yung kita mo, yung benta mo sa araw-araw. Tapos, yung ibang customer mo, nakikita mo pa na sa kanya bumibili. 'Di ba? Parang masakit talaga sa dibdib yun. Kaya, ang maganda na lang po nyong gawin, Ma'am Ellen, ayan, dumating na si partner. Tatanungin ko siya kung napalitan ba yung SIM card. So, sana napalitan. Kasi wala namang kasalanan, bumili lang kami. Tapos naka-register pala sa ibang pangalan. So, malalaman natin. Ipinapasok pa ni partner yung motor niya So, balik muna tayo dito sa topic natin. Mahirap talagang kompetensyahin yung mga mapepera, yung may kaya tulad nito. Alam niyo naman kapag may asawang seaman, alam natin na medyo mapera yan. Malaki talaga yung maipupuhunan yan, panimulang puhunan sa sari-sari store. Kaya tingin nyo, mahirap talagang kalabanin kasi nag-start talaga sila na malago na yung store nila. Hindi yung nag-start sila sa maliit tsaka nila napalago. So, lalo pa kapag nalaman mo sa mga dati mong customer, sa mga customer mo na mas mababa yung paninda nung bagong tayong tindahan kaysa sa'yo, talagang maapektuhan yung sales mo at normal lang naman yun na maapektuhan ka. Pero kailangan mag-isip tayo ng mga paraan para kahit papano, kahit naapektuhan yung sales mo, may other
pagkakakitaan ka. For example, ayan, malapit ng mag-summer. Good idea na magpalamig ka dyan, palamig, ganyan, yung mga shake, ganyan. Magtinda ka ng mga pangmerienda, siomay, siopaw, french fries, burger, ganyan. Para kahit naapektuhan yung sales mo sa sari-sari store, meron kang ibang pagkakakitaan. Tingnan mo na lang kung gagayahin ka rin nung pinsan mo na nagtayo din ng tindahan sa harap ng tindahan mo. So, iyon. Umisip ka ng bagong paraan na meron kang pagkakakitaan. Kasi, hindi mo naman pwedeng pahintuin yung pinsan mo sa pagtitinda niya. Magkakaroon ka pa ng kaaway, diba? Kadugo mo yun. So, tiisin mo na lang, wag mo na lang pansinin, mag-focus ka na lang sa sari-sari store mo. So, anong nangyari? Napalitan yung SIM. Ano nangyari? Pinalitan na lang. Bumila bago. Anong sabi doon? Dito sa kabila may problema doon. Ayan guys, ako ay nagbabalik. Chinika ko lang si partner kung ano yung nangyari dun sa pagbabalik niya ng SIM card na Globe. Ayun, sad to say, hindi pinalitan dun sa nabilhan namin. So, pinagkamalan pa siya na masamang kasi sabi, magkasama kasi kami kanina, ako yung medyo nakaharap dun sa pinagbilhan namin. Siya nasa medyo bandang gilid ko lang. So, ang inaano pa nung babae, kanina na binilhan namin ng SIM, babae daw yung bumili, which is ako ngayon, kasama niya. Siya na lang mag-isa kasi yung bumalik. So, ang nangyari guys, parang gumastos kami sa SIM card ng 200 pesos kasi hindi nga pinalitan. At, anong sabi, wala daw silang alam doon. So, ang dami pang pinapagawa sa kanya, ayaw niya ng madaming usap. Bumili na lang ulit siya ng panibago. So, ang hirap pala ng ganun guys, dapat pala kapag bibili tayo ng SIM card, may nakahanda tayo na ng GCash para titingnan muna natin yung number kung nakaregister na pala siya sa ibang pangalan. Kasi merong ganun pala. Ngayon lang kasi kami naka-encounter ng ganun. Kung alam lang namin na ganun, di sana ginawa namin yung i-check muna, 'di ba? Ngayon lang talaga kami naka-encounter ng ganun guys na bago yung SIM pero naka-register na siya, gamit na siya, naka-register na sa ibang tao. 'Di ba? Ang galing. So hindi rin pala safe yung mga SIM card. Akala mo kapag bumili ka ng bagong SIM card, bago talaga. Meron palang mga nabibili na gamit na. Pero ang ganda pa nung bago pa yung packaging niya. So, ayun nga, balik na tayo dun sa topic natin. Parang pinagkamalan pa kaming mangbubudol. Kasi yung aura namin kanina, pangbahay talaga. Hindi na kami nagbihis. So, ayun nga, yun, sabi ko nga, kayo ng mga merienda, ganyan. Siguro naman, hindi naman kayo aanuhin ng pinsan nyo, yung gagayahin pa rin, pati yung bagong naisip nyong itinda para kumita pa rin kayo, 'di ba? Naapektuhan na nga yung sales nyo dahil sa kanya, gagayahin pa niya. So, ibig sabihin nun, kapag ginaya ka niya, talagang sinasadya niya na kakumpetisyahin ka na mismong pinsan niya, 'di ba? So, ayun, sinasadya niya kapag ginaya ka pa rin niya na nag-siomay ka, nag-french fries ka, nag-burger ka. Kapag ginaya niya, ibig sabihin, gusto niya na inaasar ka, gusto niya na naapektuhan yung sales mo. So, yung mga ganong tao, hindi tunay na pinsan yun kapag sinasadya na talaga na inisin ka, galitin ka, 'di ba? Pero wag ka na lang ikaw manguna ng away. Pagpasensyahan mo na lang yung pinsan mo kasi malay mo, wala siyang magawa sa pera niya, gusto niya ng maaliw-aliw, yung kumbaga wala masyado siyang pinagkakaabalahan, kaya siguro naisipan niyang magtindahan din, ganon. Nakikita niya na kumikita ka ng maganda, kaya ginaya niya para may sarili siyang pera. Kasi yung mga ganyang sima ng asawa, yung mga babae naman nasa bahay lang, umaasa sa padala ng asawa. Kaya siguro naisip niya na magtindahan din para may sarili siyang pera. So, yun lang naman yung masasabi ko. Wala ka pong ibang magagawa dyan, lalo na kamag-anak mo. Kasi kapag inano mo yan, sinita mo or
kinausap mo, ang lalabas dyan, ikaw pa ang masama. Ganyan kasi yung mga tao ngayon eh. Kapag nagsalita ka, kahit alam mong nasa tama ka, ikaw pa rin yung magmumukhang masama. So, yun lang guys, ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy sailing po sa inyong lahat. Bye guys!